every day. Ayan. Alam niyo po, hindi ko po nasabihan tong taong ito. I was not able to ask the person kasi na-overwhelm po ako nila sa pag-prepare. No? Last Thursday po kasi, si Ate Mel, nag-share sa atin ng testimony that I was not able to talk to Ate Mel yesterday and today to give that short testimony with regards to how God has moved in their devotional life, tapos siya po ay nag-pray. So, the rest of the story, very short lang Ate Mel kung paano mo dineliver last Thursday. Alam niyo po atin po kayo ng Thursday kasi may mga, I will also include testimonies kung sino gusto mag-testimony on how God has blessed them sa mga messages. So, right now, sa mga, sino hindi naka-attend last Thursday? Taas sa kamay. Taas. Yan. So, napakaraming tao. So, right now, we would like to ask Ate Mel to share to us a testimony on how God has worked in her faith. Actually, hindi lang sa kanya, kundi kasama rin yung sa kanya, si Kuya George. Isa po ako sa aming mga bills na po ako na dapat bayaran is week. Ngayon po, hindi ko inaasahan, bigla akong nagpaalam ng dalawang order ko. Bawa nagpaalam ng 13, umalis ng 14. Isa naman nagpaalam ng 14, umalis ng 15. So sa madaling sabi, hindi ko po inaasahan yung dalawang biglaan umalis na yun. Accounted for po yun sa pagbayad ko ng bill. Nung, kailan ba tayo yung check-in natin? 26. May check-in po kami ng 26. So, yung devotional life po na pinaano ng pastor sa amin. Talaga pong pinaano namin mag-anak. Every morning, nagtatanungan po kami mag-asawa, tsaka yung mga anak namin. Tatanungan po kami yung mga verse na pinamemorize ni pastor. Tapos, nagpatulog po kay Sister Lisa nung last Sunday po. Diba, Sister, tanong ako sa iyo na, paano ba maging focus dun sa prayer? Kasi, mahaba nga ako mag-pray, pero minsan kung saan pumupuntang direksyon, maraming sumisigit, kaya umaabot ako ng matagal. Sabi ni Sister Lisa, kumanta ka muna. Sabi niya, kanta ka muna. Tapos, pagkakanta mo, mag-pray ka na pagbuhat kang magdasal. Basta yung mga sinabi ni Sister Lisa. So, ganun lang medyo. Tsaka nakakapot ako, yung kantang yun, hindi ko naman po memorize, pero gusto ko yun, nung narinig ko, gusto ko siya. Pero gusto ko pong yun ang kantahin, pero hindi ko talaga siya maalala. Talagang kinilabutan kayo pag sa inyo nangyari, kasi unti-unti yung, pati yung hihim niya, hindi ko maalala, hindi ko ma-recall eh. Pero nung sinabi ko, yun ang gusto kong kantahin, pumasok yung mga lyrics, pati yung hymn. Talagang ako po mismo, kinilabutan ako nung nagdadasal ako ng 25 ng maga. Balik tanghali na yun, kasi tanghali na ako nagigising. Kung talagang, hindi ko lang alam kung anong title nun. Pero talagang lumabas yung iba lyrics. Pero nung sinabi ko nila, Pastor, hindi na okay. Tapos nung yun po ginawa ko, nagdalo po ako na kumanta ako doon sa sinabi ni Sister Isa. Tapos, nag-pray po ako na turuan lang mga pagdasal. Yung talagang fervent yung aking dasal. Tapos, hinako dahil alam kong the following day, 26, talagang meron akong check na hindi pwedeng hindi mapuluhan. Sabi ko, Lord, sabi ko, pagkatapos ko magdasal, nagbasa po ako ng verses. Sabi ko sa kanya, Lord, talagang sabi ni Pastor, challenge natin ang Panginoon. Sabi niya gano'n, tingnan mo kung anong magagawa sa buhay mo. Kaya sabi ko kay Lord, sabi ni Pastor, challenge ka namin. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng border dito sa, dalawang room po yun eh. Bigyan niyo po ako ng border dito sa room na to at itong room na to. Hindi po bukas, hindi po sa Friday. Ngayong araw po, bigyan niyo ako ng border. Naniniwala ako na ngayong araw, bibigyan mo ako, hindi po bukas, hindi sa Friday. Pagbaba ko po, nakita ko pagkagising ko, may babaeng bumibili na shade doon, medyo makulit. Maraming hinahanap ng mga laki ng baso, laki ng ano. Sa pagkapit niya sa akin, sabi niya, Mami, may room for rent po ba kayo? Ay, sabi ko, wala, taken na. Kasi medyo parang maputi yung babae. Wala na po taken na. Parang bigla may umano sa akin na, hinihingi mong border eh, tapos tatanggihan
Umakit na po yung mag-asawa at saka isa niyang anak. Pag-akit na po sa taas, wala naman po kami ganong pinag-usapan. Basta tinignan niya lang. Sabi niya, sige, kunin ko itong isang kwarto na to para sa anak ko, tsaka yung isang kwarto na to para sa girlfriend niya dahil magre-review sila. Ganun lang ang usapan namin, wala pang 30 minutes. Tapos na po, yung hindi ko kay Lord na hindi bukas, hindi sa Friday, kundi ngayon, yun na po yun. Wala pong isang oras. Talaga. Kaya praise the Lord po talaga. Super ramdam lang po namin. Wala. Kaya hindi na po ako nag-worry talaga eh. Kung nagdasal po ako, clinic ko na po na that day ako po ngayon. Kaya talagang maraming salamat po doon sa yung naging topic natin. Thank you po kayo. Yung Wilson, YouTube po. Palapang po natin yung Panginoon. Let's welcome si Mami, yung kanilang nanay galing muli sa abroad. Napakabilis. Palapang natin ang Panginoon. Salamat po. Ilang buwan? 2 buwan lang? Less than 2 months, bumalik ka agad. Wow, praise God. So, mukhang mamiss na agad tayo ni Lola. Okay. So, sino pa po? And we also would like to welcome si yung kapatid po ni Mami Annie. Ayan, kamukha niya. Si Sister, ano po pangalan niya, Mami? Ano ba? Narda? Hindi Darna. Narda! Okay, nakapakan natin si Sister Narda. So, may galing sa abroad? Ay, hindi siya. Ayan. And also, we'd like to welcome yung Mami ni Luis, si Sister Leia. Palakpakan natin si Sister Leia. Ayan. Sa Pritil. Alam niyo po, yung naggawain tayo sa Pritil, isa po siya sa mga umaattend. No? For 2 nights that we have a preaching of the Word of God, siya po ay nandoon. So, I believe pinagpala po sila ng Panginoon. Okay, sino pa ba? Meron pa ba? First timer. Kailangan natin welcome. Wala na? Okay ba yung sound ko, Brother Paul? Okay lang ba? Okay. What faith is? Ano ba talaga ang pananampalataya? Last week we defined what is faith. Now, shall we understand more about faith? Yan. Ang lakas eh. Lakas ba? Malakas. Hello. Okay lang doon. Mahina doon. Yan. Now, faith, lakas, brad. Malakas akong salita eh. Namukunti. Yan. To have faith is to believe in something or someone. Di ba? Bumili ka ng toothpaste, nag-toothbrush ka. Naniniwala ka kapag nag-toothbrush ka, nag-toothpaste ka, di ba? Magiging fresh ang iyong breath at matatanggal ang iyong tartar. Correct? That is the reason why. Nung pumasok ka rito at bigla kang umupo pagkatapos ng praise and worship, umupo ka na. Umupo ka agad sa upuan. That is faith. Hindi mo tinignan yung upuan, hindi mo siya tinignan, hindi mo siya inalog-alog, hindi mo siya ginanon-ganon, kaya pa ako nito. No. Immediately, you sit down, you exercise your faith. Tama mo ba? Di ba? Binuksan mo yung electric fan, alam mo, maglalabas ng hangin yan. That is also faith. So you believe on something, sabi ko, to have faith is to believe in something or someone. Sabi ng pastor namin, actually, hindi po talaga pastor ang nasasabi, ang Panginoon. Amen. No, I'm just a speaker. I'm just a messenger of God. But God is the one asking you to challenge God. Maliit pa yun natin, men. Pwede mong i-challenge si Lord sa mas malaki pa. Amen. No? Pwede mong i-challenge si Lord. Pwede mo sabihin, Lord, baguhin mo yung sitwasyon ng buhay namin. Yung magulong buhay, gawin mong maayos. Do you believe that God is able to do that? Amen. Meron kang anak na magulo, meron kang anak na pasaway, meron kang anak na hindi sumusunod sa'yo. Sabihin mo, Panginoon, araw-araw ipapanalangin ko yung anak ko na yan. At naniniwala ako na babaguhin mo ang anak ko yan. Amen. Diba? Niwala ako. Sabi ni JR, Amen. Diba? Kami po yung nananalangin. Si Brother Ray, si Brother Georgie, pinapanalangin po namin yung mga taong gusto namin makakilala sa Panginoon. Talaga may Ray, lahat may Ray. Kaya ako, hindi ko nagaya yung pangalan na yan. Ano kaya lahat ng pangalan ng anak ko, B.A. Hindi nasunod. Diba? So, we believe that with
our life. Kaya nga po kailangan i-exercise natin ang faith. Now sabi po ito, to have faith is to fully trust